Noong araw na iyon, nagplano ang militar ng Estados Unidos ng isang palitan ng mga bihag sa isang tulay kasama ang isang organisasyong terorista. Si Ben Edwards ang namuno sa misyong ito. Siya at ang mga bihag ay sumakay sa isang bangka upang magtungo sa itinakdang lugar. Upang masiguro na magiging maayos ang operasyon, nag-deploy ang militar ng Estados Unidos ng maraming puwersa sa paligid ng lugar. Ayon sa kasunduan, ipapalit ng mga terorista ang mga miyembro ng Iraqi Security Forces kapalit ng kilalang leader ng ISIS na si Hamid. Gayunpaman, habang naglalakad ang kingpin patungo sa kanyang mga kasamahan, biglang nagatubili ang 8 bihag at tumangging magpatuloy. Agad na inilabas ng mga terorista ang kanilang mga armas at tinakot ang mga ito upang pabilisin ang paglakad. Maling inakala ng militar ng Estados Unidos na magsisimula na ang pagbitay sa mga bihag kaya agad silang nagpaputok. Sumabog ang putukan sa pagitan ng dalawang panig at nauwi ang lugar sa matinding kaguluhan. Sa kabutihang palad, handang-handa ang militar ng Estados Unidos. Ang mga machine gun na nakakabit sa mga armored vehicles sa itaas ng tulay ay nagpaulan ng suppressive fire. Ang mga speedboat sa ilog ay mabilis na lumapit upang magbigay ng suporta, at ang mga sniper sa matataas na posisyon ay nakaabang. Sa sandaling iyon, isang kalyadong sundalong Iraqi ang naglakas loob na iligtas ang mga bihag. Ngunit siya ay tinamaan ng putok ng machine gun sa binti at napasigaw sa matinding sakit. Hindi nag-atubili si team leader Ben Edwards na pangunahan ang kanyang mga tauhan sa gitna ng sunod-sunod na bala upang iligtas ang sundalo. Sa ilalim ng proteksyon ng mga armored vehicle, pilit nilang hinayla pabalik sa ligtas na lugar ang sugatang sundalo, ngunit hindi pa roon nagtatapos ang panganib. Biglang naglunsad ng rocket ang isang terorista. Ang bakas ng apoy nito ay dumaplis sa machine gunner at muntik ng ikamatay niya. Agad humingi ng sniper support si Ben Edwards. Habang muling nagre-reload ang terorista para sa panibagong putok, tinamaan siya ng sniper gamit ang isang bala. Matapos mapuksa ang natitirang mga kalaban, tuluyang tumahimik ang tulay. Subalit hindi nagtagal, nang suriin ni Ben Edwards ang mga sibilyang bihag, nadiskubre niyang may mga aktibong time bomb na nakatago sa ilalim ng kanilang mga damit. Pagkalipas ng 3 buwan, ipinadala si Ben Edwards sa isang kalyadong training camp na 10 kilometro ang layo mula sa Mosul upang magsanay ng mga Iraqi recruit. Di naglaon, dumating rin ang dati niyang kasamahan na si Ri. Magkasama nilang isinagawa ang isang misensinang 2 linggong training course para sa mga bagong recruit. Sa isang pahinga, napansin ni Ben Edwards ang isang lalaking nakasaklay sa kabilang bahagi ng bakuran. Siya si Darlan, ang kalyadong sundalong Iraqi na tinamaan sa binti noong labanan sa tulay. Napag-alaman na ang kanyang asawa ay isa sa mga bihag na ipinapalit noong araw na iyon, kaya niya isinugal ang lahat. Nilapitan siya ni Ben Edwards at nagbigay ng munting pamamaalam na regalo para sa mga anak ni Darlan. Nakipagbiruan siya sa 2 bata upang makabuo ng ugnayan, dahilan upang maging mas magaan at mainit ang pakiramdam ng paligid. Dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang binti, napilitan si Darlan na sumailalim sa amputasyon at tuluyang lisanin ang serbisyo, gayunpaman, nanatili siyang determinado na tulungan si Ben Edwards na mahuli ang kingpin. Naniniwala si Darlan na ang lalaking iyon ang may pananagutan sa kaguluhang nagaganap sa kanyang bansa. Sa kasamaang palad, hindi na pinahintulutan ng kanyang pisikal na kalagayan na magpatuloy sa serbisyo, kaya napilitan siyang manood na lamang mula sa gilid, puno ng pagkadismaya. Makalipas ang ilang araw, habang nagluluto sa bahay sina Darlan at ang kanyang asawa, bigla niyang sinabi na babalik siya sa trabaho. Humingi si Darlan ng tulong sa isang doktor upang gumawa ng prosthetic na binti para sa kanya. Habang nag-uusap sila, dumating ang doktor dala ang prosthetic, kasama ang isang lalaking nakasuot ng salaming pang-araw. Samantala, ang mga kalyadong puwersa ay nalugmok sa kaguluhan dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng kalaban. Gumagamit ang mga terorista ng car bomb para sa mga biglaang pag-atake at naghuhulog ng mga bala mula sa mga drone, na nagdulot ng matitinding casualty sa panig ng mga kaalyado. Kinukunan pa nila ng video ang mga pag-ataking ito at ina-upload online upang makalakam ng pondo at makapag-recruit ng mas maraming tagasunod. Lahat ng ito ay nagtuturo sa isang pangunahing personalidad, ang kilala at misteryosong Lebanese arms dealer na si Massad. Nagtatrabaho siya para lamang sa pera at naglilingkod sa sinumang handang magbayad ng pinakamataas na halaga. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang CIA ng impormasyong lalabas si Massad sa Mosul sa araw na iyon. Inutusan ng komandang Iraqi Security Forces na tahimik siyang sundan upang matukoy ang kanyang mga kasabwat at galaw, at mabuo ang profile ng buhay ni Massad. Samantala, ang CIA ang magiging responsable sa pagsubaybay sa supply chain ng mga armas.
Sina Ben Edwards at ang kanyang Navy SEAL team ay mananatiling naka-standby bilang suporta. Nang malinaw na ang mga layunin ng misyon, agad kumilos ang lahat. Mabilis na nagbalat kayo sina Ben Edwards at ang kanyang team, sinuhulan ang mga gwardya sa tarangkahan ng lungsod, at matagumpay na nakalusot papasok sa Mosul. Sa base, gumamit sila ng mga drone upang subaybayan ang kanilang galaw ng real-time. Sa isang banda, pinangunahan ni Ben Edwards ang pagsunod kay Massad, ang arms dealer, sa loob ng lungsod. Sa kabilang banda naman, biglang lumitaw si Darlan sa kalyadong kampo, pile at nakasakle. Sa tulong ng kanyang metal na prosthetic na binti at mga peking dokumento, nagawa niyang malinlang ang mga gwardya sa tarangkahan. Pagdating niya sa locker room, ilang sundalong nakakakilala sa kanya ang mainit pang bumati. Ngunit hindi ganoon kadali ang sitwasyon para kay Ben Edwards. Matapos ang matinding pagsunod kay Massad hanggang sa isang bahay, pumasok ang target at bigla na lamang nawala ng walang bakas. Sa gitna ng tumitinding tensyon, biglang inutusan ng Iraqi Security Forces ang grupo na agad umatras. Nabigla si Ben Edwards at nakaramdam ng matinding pangamba. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang satellite phone. Basag sa pag-iyak ang boses ni Darlan habang nakikiusap kay Ben Edwards na alagaan ng mabuti ang kanyang mga anak. Matapos ang isang madali ang paghingi ng paumanhin, bigla niyang ibinaba ang tawag. Natigilan si Ben Edwards sa biglaang pagkawala ng linya, at napagtanto niyang narinig niya sa likuran ang loudspeaker ng kantina sa base. Agad namutla ang kanyang mukha. Kaagad niyang inutusan ang kanyang team na umatras habang tinatawagan ang base commander upang iulat na nakapasok si Darlan sa perimeter at malamang ay na-brainwash ng mga terorista. Ngunit huli na ang lahat. Nakapasok na si Darlan sa kantina. Nakaamoy ng kakaibang scent ang isang service dog at agad na tumahol ng walang tigil sa kanya. Tiningnan ni Darlan ang kanyang mga kasamahang kumakain sa paligid habang naglalaro sa kanyang isipan ang mga ngiti ng kanyang mga anak at ang pangakong binitiwan niya sa kanyang asawa. Sa huli, nanginginig ang kanyang kamay nang pindutin niya ang detonator. Nang dumating ang desperadong si Ben Edwards sa bahay ni Darlan, natagpuan niya ang asawa nito na wala ng buhay, nakahandusay sa isang lawa ng dugo. Wala roon ang dalawang bata. Sa dingding, may mensaheng nakasulat sa dugo sa wikang Arabic na nagsasabing, ang tumatalikod sa Caliph ay tumatalikod sa Diyos. Malinaw na ang pamilya ni Darlan ay naging biktima ng isang pagpatay bilang paghihiganti. Naupo si Ben Edwards sa harap ng bahay, wasak ang loob at puno ng pagsisisi at galit. Ang buong katotohanan ay lumabas lamang nang siya ay bumalik sa base. Napag-alaman na ang prosthetic na binti ni Darlan ay pinuno ng mga nakatagong pampasabog. Ito ang parehong uri ng pampasabog na ibinenta ng arms dealer na si Masmusod sa leader na si Hamid Jabari. Ang suicide bombing na ito ay personal na iniutos ni Hamid. Ginamit niya ang buhay ng pamilya ni Darlan bilang panakot, pinilit siyang pumili sa pagitan ng pagtulong sa mga terorista o panunood sa pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Mas lalong nakakagalit ang katotohanang hindi naman talaga umalis ng Mosul si Hamid. Nag-aalab sa galit, agad humiling si Ben Edwards ng pahintulot upang manguna sa isang ganting atake, ngunit mariin itong tinanggihan. Nagpa siya ang mataas na pamunuan na ituring na lamang si Darlan bilang isang jihadist terrorist. Gayunpaman, nang makita ni Ben Edwards ang pag-iwas ng tingin ng kanyang komandante, naramdaman niyang may mali. Pinaghinalaan niyang hindi talaga umalis ng Mosul si Jabari at peke ang impormasyong ibinigay ng matataas na opisyal. Pinuprotektahan ng CIA si Jabari dahil isa siyang high-value asset. Lumabas na si Hamid ay naging isang deep cover operative ng CIA. Sa pagbibigay lamang ng kaunting piraso ng impormasyon, nakakuha siya ng parang get-out-of-jail-free card. Malinaw na habang sinasanay nila ang mga sundalong Iraqi upang ipagtanggol ang kanilang sariling bayan, sa kritikal na sandali naman ay ang mismong mga nakatataas ang nagbigay ng pahintulot sa kaaway na maghasik ng lagim. Hindi ito matanggap ni Ben Edwards kaya hinanap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Ri upang ilabas ang kanyang sama ng loob. Ipinaglaban niya na malinaw na pinilit lamang si Darlan na maging isang human bomb. Gayunman, sadyang pinili nito ang isang sulok ng kantina upang pasabugan ang sarili, para mabawasan ang bilang ng mga masasawi. Ang isang taong tulad niya ay hindi dapat tatakan bilang isang terorista. Makalipas ang ilang araw, habang planong hulihin ng SEAL team ang arms dealer na si Massad, biglang iniliko ni Ben Edwards ang kanilang direksyon patungo sa kuta ni Hamid. Napansin ng base commander ang kakaibang galaw at desperadong sinubukang makipag-ugnayan sa kanila, ngunit patay ang komunikasyon. Pinangunahan ni Ben Edwards ang team sa isang direktang paglusob sa villa. Namataan niya ang isang armadong lalaki sa ikalawang palapag ng silangang bahagi ng gusali at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na magpaputok.
Matapos ang matinding putukan, napatay ng SEAL team ang lahat ng tauhan ni Hamid. Habang ginagapos ni Ben Edwards si Hamid, biglang umalangaw sa silid ang iyak ng isang bata. Agad siyang tumakbo papasok, inalis ang belo ng bata, at laking gulat niya nang makita na ito pala ang nawawalang anak na babae ni Darlan. Napag-alaman na dinukot siya ng mga tauhan ni Hamid upang gamitin sa kanilang baluktot na kalayawan. Habang pasiga na ipinagmamalaki ni Hamid na paprotektahan siya ng CIA at haharap sila sa matitinding kaparusahan, naalala ni Ben ang huling mga salita ni Darlan. Walang sinabi, binunot niya ang kanyang armas at pinadala si Hamid sa kabilang buhay. Nang makita ito, agad kumilos si Ree upang humanap ng paraan para iligtas ang kanyang kapatid sa armas. Napansin niya ang isang susi ng sasakyan sa mesa sa tabi ng kama na kahawig ng isang detonator. Mabilis siyang nakaisip ng plano at inutusan si Ben na gamitin iyon bilang katwiran ng self-defense upang makaiwas sa kaso. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang masamang balita. Papalapit na ang mga reinforcement ng kalaban. Dahil wala ng oras upang hanapin ang anak na lalaki ni Darlan, napilitan si Ben Edwards na buhatin ang batang babae at agarang umatras mula sa lugar. Bilang isang non-commissioned officer ng SEALs, hayagang pinaslang ni Ben Edwards ang isang high-profile asset ng CIA. Isa itong matinding paglabag sa batas militar. Gayunpaman, kilala ang mga SEAL bilang isang mahigpit na nagkakaisang kapatiran, na higit sa lahat ay pinuprotektahan ang sarili nilang mga kasamahan. Kaya agad na kumilos ang buong team. Nagtipon-tipon sila upang pag-isahin ang kanilang mga kwento, gumagawa ng iisang salaysay upang maprotektahan ang kanilang team leader sa isasagawang investigasyon. Determinado rin si Ree na manatili sa tabi ni Ben Edwards hanggang sa huli. Pagkatapos nito, sinimulan na ng mga miyembro ng team ang paghabi ng kanilang mga kasinungalingan. May ilan ang nagsabing ang pagpapaputok ni Ben Edwards upang tapusin ang komprontasyon ay isang malinaw na kilos ng makatarungang self-defense. Namula pa ang mga mata ni Matt dahil sa bigat ng pagsisinungaling, mariin niyang iginiit na ang biktima ang unang kumilos at ipinagtanggol lamang ni Ben ang kanyang sarili. Ngunit hindi tanga ang mga base commander. Kitang-kita nila ang hayagang pagtatangka ng team na protektahan si Ben Edwards. Ang tunay na problema ay suportado ng CIA ang biktima. Dumating ang isang kinatawan ng CIA at mariing iginiit na dapat tanggalin si Ben Edwards sa serbisyo militar upang magsilbing halimbawa sa iba. Mahigpit na hinawakan ng direktang superior ni Ben Edwards ang Trident insignia, ang simbolo ng SEALs, at nanahimik ng matagal bago nagsalita. Gumamit siya ng metapora, sinabing ang pagkuha ng insignia mula sa isang sundalo ay hindi lamang basta pagtanggal ng isang pin sa dibdib. Ito ay pagkuha mismo ng kaluluwa ng isang sundalo. Inilarawan niya kung gaano kahirap makamit ang badge na iyon, 58 linggo ng matinding pagsasanay kung saan isa lamang sa bawat 5 ang umaabot hanggang dulo. Kaya ang Trident ay hindi lamang isang pin, kundi simbolo ng isang hindi nababasag na kapatiran. Kapag may kasamahang bumagsak, dala nila ang Trident hanggang sa libingan. Gayunpaman, tumanggi ang CIA na umatras at iginiit na may dapat managot. Matapos ang mainit na pagtatalo, sa wakas ay nagkaroon ng kasunduan ang dalawang panig. Hindi haharap si Ben Edwards sa court-martial, ngunit may isa pang taong kailangang magsakripisyo bukod sa kanya. Nang marinig ito, hindi nag-atubili si Ree at iginiit na sasabay siyang akuan ang parusa kasama ang kanyang kapatid sa armas. Ngunit mas mabilis si Matt. Ipinahayag niya na plano na rin naman niyang umalis sa serbisyo, at higit sa lahat, hindi kayang mawalan ng team si Ree. At ganoon na lamang, parehong napilitang tanggalin sa serbisyo sina Ben Edwards at Matt. Bago sila maghiwalay ng landas, mahigpit na niyakap ni Ree si Ben Edwards at nangakong hahanap siya ng paraan upang maibalik ito. Isang mapait na ngiti lamang ang naibigay ni Ben Edwards. Sa kaibuturan ng kanyang loob, alam niyang kapag hinubad mo na ang uniforme, wala nang balikan. Umalis sina Ben Edwards at Matt sa convoy at nagtungo sa Germany upang linawin ang kanilang isipan. Ngunit nanatiling malungkot at mabigat ang loob ni Matt. Upang aliwin siya, sinubukan ni Ben Edwards na maghanap ng mga lugar na maaaring magustuhan ni Matt, ngunit walang epekto. Naupo silang dalawa, umiinom at inilalabas ang lahat ng kanilang dinaramdaman. Hindi inaasahan, nang tatayo na sana si Ben Edwards upang bumili ng mas maraming alak, nilapitan sila ng isang itim na lalaking hindi niya kilala. Sinimulan ng lalaki ang usapan sa pagsasabing alam niya ang lahat tungkol sa sitwasyon ni Ben Edwards. Paulit-ulit niyang pinuri ang ginawa ni Ben at sinabing karapat-dapat lamang na mabulok sa impyerno si Hamid. Pagkatapos ay umupo silang tatlo at nag-usap. Napag-alaman na ang lalaking nagngangalang Robert ay konektado rin sa CIA. Isiniwalat niya kay Ben Edwards na may isang Afghan na batang babae sa lugar noong araw na iyon.
Siya ang maaaring magpatotoo na sinadya talagang patayin ni Ben Edwards si Hamid. Kung hindi lihim na minanipula ni Robert ang sitwasyon upang ilibing ang testimonya na iyon, matagal nang nakakulong si Ben sa kulungan ng militar. Sa totoo lang, matagal nang minamanmanan ni Robert sina Ben Edwards at Matt dahil sa kanilang husay, kaya niya sila hinanap. Gumawa siya ng isang alok na mahirap tanggihan, patumbahin si Massaud, ang arms dealer na responsable sa pagkamatay ni Darlan. Dagdag pa niya, hindi lang paghihiganti ang makukuha nila, kundi pati isang malaking bayad. Kung ayaw nila sa trabaho, malaya silang bumalik sa normal na buhay. Nang makita ang kanilang pag-aalinlangan, dumiretso na siya sa punto. Sinabi niyang ang paghahanap ng disenteng trabaho matapos matanggal sa serbisyo ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Nang mag-atubili pa rin sila, inilabas niya ang kanyang alas, isang garantiya na kung maisasagawa nila ng perpekto ang misyon, tutulungan niya silang makabalik sa Navy SEALs. Ayon sa kanya, maaari silang bumalik sa serbisyo ng buo pa rin ang kanilang trident at dangal. Binigyan niya sila ng isang gabi upang pag-isipan ito. Agad sinabi ni Matt na susunod siya sa desisyon ni Ben Edwards. Ngunit ng gabing iyon, nilapitan ni Robert si Matt ng mag-isa habang lumalangoy ito. Ipinaalala niya kay Matt na ang kanyang mga ninuno ay pawang matatapang na mandirigma at isinilang siya para sa ganitong buhay. Sinabi rin niya na ang guilt sa pag-alis sa serbisyo ang tunay na dahilan kung bakit balisa siyang lumalangoy ng gabing iyon, at ang pakiramdam na iyon ay hinding-hindi mawawala. Gayunpaman, bumalik si Matt at ikinwento kay Ben Edwards ang buong usapan. Sa totoo lang, nakapagpasya na si Ben. Ang mga bombang gawa ng arms dealer na si Massaud ay maaaring pumatay kinari at sa iba pa nilang mga kapatid sa serbisyo anumang oras. Dagdag pa ang pagkakataong maipaghiganti ang trahedyang sinapit ni Darlan, alam niyang kailangan niyang tanggapin ang alok. Mahigpit na binalaan ni Matt si Ben na sa pagkakataong ito ay manatiling kalmado at huwag padalos-dalos tulad ng ginawa niya kay Hamid. Agad namang pumayag si Ben Edwards. Hindi nagtagal, dinala sila ni Robert sa isang lihim na estate. Isang miyembro ng team na nagngangalang Tal ang nag-abot sa kanila ng mga dokumentong pipirmahan. Ang mga papeles ay nagbibigay awtoridad sa team na kunin ang kanilang mga file mula sa Department of Defense. Isa itong pinahintulutang pinagsanib na grupo ng CIA at MSAD. Pagkatapos nito, natapos nila ang proseso ng rehistrasyon. Ayon sa Intel, magsasagawa si Massaud ng isang transaksyon sa isang marangyang nightclub sa gabing iyon. May itinanam na insider ang Sanction Group, pagdating nila roon, ang source sa loob ang magbibigay ng direksyon kung ano ang gagawin. Ang mga sandatang ibinigay ni Robert sa kanila ay 2 tranquilizer gun na panghayop. Noong una, hindi maintindihan ni Ben Edwards kung bakit iyon ang gagamitin nila, ngunit nang mahawakan niya ang isa, napagtanto niyang halos walang tunog ang mga ito. Pagkatapos, nag-abot si Robert ng malaking halaga ng pera upang makabili sila ng mamahaling suit at luxury na relo para makihalo sa mga tao sa nightclub nang hindi kainahinala. Pagsapit ng gabi, nagbalat kayo ang dalawa at pumasok sa maingay na club. Nagbigay si Tal ng remote support sa pamamagitan ng kanilang earpiece. Nagtago sina Ben Edwards at Matt sa isang sulok at naghintay ng senadoryas. Nang lumitaw ang target, kusang lumapit ang insider na si Anna at ibinulong ang plano. Kapag dumating si Massaud, lalagyan niya ng pampatulog at diuretic ang inumin nito. Sa sandaling magtungo si Massaud sa banyo, papatumbahin ni na Ben at Matt ang mga bodyguard at hihilahin siya palabas sa eskinita para sa extraction. Hindi nagtagal, pumasok si Massaud sa club kasama ang grupo ng mga bodyguard. Pagkatapos maisara ang transaksyon, lumapit si Anna dala ang inuming may halo. Ngunit likas na maingat si Massaud at naghinala. Hindi lang niya tinanggihan ang inumin, inutusan pa niya si Anna na siya muna ang uminom. Napansin niyang palagi itong nakapaligid sa kanya buong gabi at nakapagtataka iyon. Walang magawa, nagtimpi si Anna at inubos ang laman ng baso, saka sinubukang lumayo ng kalmado. Sinubukan ni Ben Edwards na ilihis ang atensyon, ngunit napansin ng isa sa mga gwardya ang kanyang galaw. Nang makitang pumapangit ang sitwasyon, agad binago ni Robert ang plano at inutusan si Anna na ibunyag ang sarili at kunin ang cellphone ng arms dealer sa anumang paraan. Mabilis na kumilos si Matt at sa ilang galaw lamang ay napatumba ang alertong bodyguard. Ngunit namalayan ng target ang panganib at, kasama ang natitirang mga gwardya, nagmadaling tumakas palabas. Direktang iniutos ni Robert, patumbahin ang sinumang harang sa inyo. Dahil nasabotahe na nila ang sasakyan ni Massaud, hindi ito humandar. Sinamantala ni na Ben Edwards at ng kanyang mga kasamahan ang pagkakataon at inatake ang kalaban ng hindi handa. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas si Massaud sa isang madilim na eskinita kasama ang isang bodyguard na sugatan sa binti.
Upang manatiling lihim ang misyon, inutusan ni Robert sina Anna at ang iba pa na linisin ang pinangyarihan. Ang paghuli sa target ay naiwan kina Ben Edwards at Matt. Sinundan nila ang bakas ng dugo at natuklasang naghiwalay sina Masad at ang bodyguard, kaya kinailangan nilang maghati ng gawain. Sinundan ni Ben Edwards ang bakas ng dugo hanggang sa harap ng isang bahay. Ang sugatang bodyguard, na nagtatago sa dilim, ay nagtangkang umatake ng biglaan, ngunit binuksan ni Ben ang kanyang ilaw at nabunyag ang kinaroroonan nito. Sa ilang galaw lamang ay napahinahon niya ang gwardya at agad na nakipag-ugnayan kay Matt para sa update. Sa sandaling iyon, nagpadala ng mensahe si Anna na darating ang pulis sa club sa loob ng 3 minuto. Tapos na ang kanilang team sa pagtatapon ng mga bangkay at naghahanda ng umatras. Kapos na sa oras sina Ben Edwards at Matt. Balik kay Masad, tumakbo siya ng walang direksyon hanggang sa mapunta sa isang dead-end na eskinita. Mahigpit na nakasara ang tarangkahan sa unahan at wala na siyang matakbuhan. Napilitan siyang magtago sa isang sulok at hintayin ang pagdating ng dalawa. Dumating si Matt sa eskinita ngunit hindi siya agad sumugod. Huminto siya sa pasukan at kalmadong hinintay ang suporta ni Ben Edwards. Nang magsama silang muli, mabilis silang nagpalitan ng impormasyon. Perpekto ang kanilang koordinasyon. Nagpaputok si Ben Edwards ng 3 sunod-sunod na bala upang supulan ang kalaban, habang sinamantala ni Matt ang pagkakataon para lumapit. Sa huling putok, tinamaan ni Matt ang target sa dibdib. Ngunit bago pa makarik si Ben Edwards, ginamit ni Matt ang puwitan ng baril upang bugbugin hanggang mamatay ang lalaki. Hindi ba't si Matt ang nagbabala sa kanya na manatiling kalmado? Isang bahagyang pagkalito ang sumagi sa isip ni Ben Edwards. Siya at si Matt ay pinalayas sa militar dahil sa pagpatay sa isang CIA asset na wala ng silbi. Ngunit ngayon, sila mismo ay kinukuha bilang mga ahente ng CIA. Ang nagpakilala sa kanila ay ang dati nilang kasamahan na si Amo. At ganoon na lamang, tinanggap ng team ni Ben Edwards ang 3 bagong miyembro, isang veteranong ahente na si Ish, ang dati nilang kasamahan na si Amo, at isang CIA agent na nagngangalang Rhodes, na may dating alitan kay Ben. Nagkaroon na sila noon ng matinding bangayan, ngunit ngayon ay bigla silang naging magkakampi. Ayaw man sana ni Rhodes, napilitan siyang sumali dahil ang operatibang minamanmanan niya ay pinatay ni Ben Edwards. Dahil dito, nawalan siya ng posisyon at nailipat sa unit ni Robert. Sa nakaraang misyon, matagumpay na nakuha ng team ang cellphone ng arms dealer na si Masad. Matapos itong ma-decrypt ni Tal, nadiskubre nilang nakatanggap si Masad ng $5 milyong sa cryptocurrency. Nakahanap pa si Tal ng pahiwatig sa mga transaction code na nag-uugnay kay Masad sa utak ng operasyon, isang propesor ng heolohiya sa Budapest. Mahalaga ring tandaan na hindi kailanman personal na nakipagkita ang propesor kay Masad. Kaya ang plano ng team ay magpanggap si Amo bilang si Masad upang lapitan ang propesor at alamin kung ano ang balak nilang ibenta sa Iran. Ngunit bago pa sila makakilos, nakatanggap ng misteryosong mensahe ang cellphone ni Masad na humihiling ng agarang pagpupulong. Agad ipinadala ni Robert si Amo, na nagkukunwaring si Masad, sa isang kafe para sa rendezvous. Lumipas ang oras ng usapan ngunit walang kaina-hinalang taong dumating. Upang subukan ang sitwasyon, nagpadala si Tal ng mensahe na ipinagpapaliban ang meeting at tinitingnan kung sino ang tutugon. Laking gulat nila ng isang batang babae ang sumagot. Nangamba si Robert na kung konektado ito sa Hezbollah at nai-report na ang nangyari kay Masad, malalagay sa panganib ang buong plano. Agad niyang iniutos ang background check sa babae habang inatasan sina Amo at Ish na asikasuhin siya magdamag upang hindi maapektuhan ang deal kinabukasan. Samantala, nagtungo sina Ben Edwards at Anna sa Universidad ng Propesor upang magsiyasat. Natuklasan nilang ang propesor ng heolohiya ay may iisang laboratorio kasama ang Institute of Nuclear Technology Research. Malinaw na konektado ang buong operasyong ito sa nuclear activities. Kinagabihan, naghanda si Amo na patayin ang babae. Napansin ni Ish ang pag-aalinlangan ni Amo at inalok na siya na ang gagawa, ngunit tumanggi si Amo. Nang umuwi ang babae, nadatnan niya si Amo na nakaupo sa kanyang sofa, nakatutok ang isang baril na may silencer. Nang tanungin siya tungkol kay Masad, nagsimulang umiyak ang babae, lumabas ang katotohanan, siya ang anak ni Masad. Hinala na niya na may masamang nangyari sa kanyang ama. Nang makita ang pagdududa ni Amo, inilabas niya ang isang litrato nila ng kanyang ama at humagulgol habang ikinukwento ang detalye ng isang biyahe na nabanggit nito noon. Alam ng babae na hindi siya mabubuhay, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan. Pagkatapos, sinabi ni Amo kay Ish na tapos na ang trabaho. Ngunit hating gabi, dumating si Tal upang kausapin si Amo ng mag-isa. Nakita niya ang babae sa CCTV sa istasyon ng tren.
Lumabas ang katotohanan, pinalayan ni Amo ang babae. Binalaan lamang niya itong umalis agad at tinakot na lilipulin ang buong pamilya nito kung magsasalita siya. Hindi na itinago ni Amo ang katotohanan kay Tal. Inilabas niya ang isang baraha na may larawan ni Yu Hussein, anak ni Saddam Hussein. Sa likod nito ay isang masakit na nakaraan. Taon na ang nakalipas, ginahasa at pinatay ni Yu ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae. Sinubukan ng kanyang ama na makialam ngunit agad itong pinaslang. Sa edad na 14, wala siyang nagawa kundi panuurin ang paglipol ng kanyang pamilya. Matapos makaligtas, sumali si Amo sa militar upang hasain ang sarili at kalaunan ay personal na naghiganti. Hanggang ngayon, itinatago niya ang barahang iyon bilang paalala na kung minsan, upang maprotektahan ang pinakamahalaga, kailangan maging malupit. Ngunit sa pagkakataong ito, nang harapin niya ang batang babae, hindi niya ito nakayang patayin. Naunawaan ni Tal ang kanyang kalagayan at nangakong hindi ito sasabihin kan-inuman. Kinabukasan, nakipagkita si Amo sa propesor ng heolohiya ayon sa plano. Lubhang maingat ang propesor at agad siyang tinanong tungkol sa mga lokal na produkto ng kanyang sinasabing bayan upang subukan ang kanyang pagkakakilanlan. Mabuti na lamang at mabilis na kumilos si Tal at nahanap ang impormasyon, kaya hindi nabisto ang kanyang cover. Sino ang mag-aakala na ang tila ordinaryong propesor na ito ay lumikha ng isang sandata ng malawakang paglipol? Mga ball bearing na gawa sa synthetic na materyales, isang hardware na kayang paikutin ng mga centrifuge sa napakabilis na bilis, na direktang magtutulak sa uranium enrichment ng Iran patungo sa antas na pang-nuclear bomb. Habang nililimitahan ng UN ang bilang ng centrifuge ng Iran, sa pamamagitan ng mga bearing na ito, maaari silang makalakam ng sapat na material para sa isang nuclear na bomba sa loob ng mas mababa sa isang taon. Ang $5 milyong ay paunang bayad lamang. Kapag natapos ang delivery, tatanggap ang propesor ng karagdagang $50 milyong. Habang isinasagawa ni na Amo at ng propesor ang crypto transfer, may napansin ang mga kasamahan nilang nakaabang, isang grupo ng armadong asasin ang biglang lumitaw sa mga kalye sa paligid ng kafe. Matapos ang transaksyon, tumakbo si Amo, ngunit sa kanya lamang nakatuon ang mga hitman, ni hindi man lang pinansin ang propesor. Napilitan si Amo na pumasok sa isang tindahan ng hardware sa gilid ng kalsada, kung saan napatumba niya ang dalawa sa humahabol sa kanya. Ngunit paglabas niya, napagtanto niyang napapaligiran na siya. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, dumating si Rhodes sakay ng isang sasakyan. Agad inutusan ni Robert ang counter-surveillance upang alamin kung sino ang nasa likod ng pag-atake at tuklasin ang pinagtatagwan ng kalaban. Sinundan ni Ben Edwards ang isang lead hanggang sa istasyon ng subway, ngunit ang natagpuan niya ay ang bangkay ni Ish na nakaupo sa isang bangko, wala ng buhay. Pinigil ni Robert ang kanyang dalamhati at mariing iniutos na hanapin ang pumatay sa anumang paraan upang ipaghiganti si Ish. Ilang sandali pa, dumating si Matt sa istasyon, ngunit nauna nang hinabol ni Ben Edwards ang asasin papasok sa tren. Naiwan si Matt sa platform, walang magawa kundi manood ng may matinding pag-aalala. Sa loob ng bagon, mabilis na nakilala ni Ben Edwards ang target. Nakasuksok pa sa palso ng lalaki ang dagwang patalim, malinaw na ginamit sa pagpatay kay Ish. Hindi padalos-dalos si Ben. Sa halip, umupo siya at kinontak si Tal upang i-hack ang subway system at patayin ang lahat ng surveillance camera sa bagon. Nang makumpirma ang blackout, hinintay niyang lumapit ang tren sa istasyon bago biglang tumayo at magpaputok, hindi binigyan ng pagkakataong makarik ang kalaban. Mabilis niyang kinuha na ng litrato ang patay na assassin gamit ang kanyang cellphone. Pagbukas ng mga pinto, tumalikod si Ben at naglaho sa gitna ng mga tao. At dito nagtatapos ang recap ng unang 3 episode ng The Terminal List, Dark Wolf. Bago ko ito panuurin, inakala kong isa lamang itong karaniwang prequel na idinagdag para punan ang maliliit na detalye ng unang season. Ngunit matapos ang 3 episode na ito, napagtanto kong higit pa ito sa isang simpleng pandagdag na kwento. Binago nito si Ben Edwards, ang traidor mula sa nakaraang season, mula sa isang malamig at kontrabidang karakter tungo sa isang masalimuot at makataong persona na nagdudulot ng awa at lungkot. Noon, mula sa pananaw ni Rhys, nakita natin si Ben Edwards bilang isang simpleng masamang traidor. Ngunit inilalagay tayo ng Dark Wolf sa kanyang kalagayan, ipinapakita ang kanyang kawalan ng magawa, galit, at panloob na tunggalian. Hindi siya isinilang para magtaksil. Unti-unti siyang itinulak ng malupit na realidad hanggang sa dulo. Naniniwala akong ipaliliwanag ng mga susunod na episode kung ano ang tuluyang sumire sa kanya at nagtulak sa huling pagtataksil sa kanyang kapatid sa armas. Iyan na ang lahat para sa video ngayong araw. Maraming salamat sa panunood. Ang inyong mga like, comment, at
Subscription ang aming pinakamalaking motibasyon. Kita-kits sa susunod.